Hello po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. So yun nga po ay magmamartis nga po tayo at mag-update na naman. Ito po ay second batch po ng lipatan po ng mga alagang itik natin. So ito nga po mga kabebe, bakit ba palaging ganito? Tapos yun nga, laging walang itlog. Alaga nga po ng mga alagang itik mga kabebe ay hindi po madali. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung paraan din po natin. Tayo nga po ay 100% na pinapasto lang po itong mga alagang itik natin at hindi po talaga tayo umaasa sa duck layer, kundi ay umaasa lang po talaga tayo sa ganitong paraan na pinapasto lang po itong mga alagang itik natin dito po sa kapalayan. So yun nga po mga kabibe, ito nga po yung second batch po ng mga alagang itik natin. Ito pong ililipat natin na mga itik, ito po yung mga inahin po natin. So ilang buwan na po ba tayo mga kabebe na walang itlog itong mga alagang itik natin, na zero income na po talaga. So yun nga po mga kabebe ay 2 buwan na din po na hindi po tayo nakakapaitlog po ng mga alagang itik natin. So, sa hindi po nakakaalam yung sitwasyon po natin dito sa Bukidnon ay pahirapan po talaga kami. Kung ano lang po talaga yung area ay doon lang din po talaga kami umaasa sa egg production po ng mga alagang itik namin. Kasi nga po ay hindi nga po talaga kami umaasa sa duck layer. So, kung may pang-finance po tayo, kung may budget po talaga tayo ng pang-duck layer ay wala po talagang problema. Ay napakagandang idea din po yun na sabayan po natin ng 50% na organic at 50% din po ng duck layer. So yun nga po mga kabebe, ay ito nga pong mga alagang itik natin ay bumagsak po talaga yung katawan po nila. Ibang iba po sa pinopoltry itong mga alagang itik natin kumpara po sa pinapastol. Kasi pag pinapastol nga lang po itong mga alagang itik natin, lagi kong sinasabi ay kung ano lang po talaga yung dito sa area ay doon lang din po tayo nagbabase sa katawan ng mga alagang itik natin, lalong lalo na po sa egg production. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin at ililipat nga po natin sa ibang area, bagong pag-asa. Pero ang nangyayari po mga kabebe, kasi nga dito sa Bukidnon ay yun nga, hindi po sabay-sabay yung anihan. So may area po talaga na isang barangay na ito lang din po yung may ani. So ang nangyayari, nagiging piyesta po palagi yung sitwasyon namin. Katulad nga po ngayon, inilipat ko nga po itong mga alagang itik ko at sa ganun ay bagong pag-asa. Pero yun nga po mga kababy, ay ipitan din po yung sitwasyon namin dito kasi ay kaliwat kanan pa din po yung mga mangiitik. Katulad din po nung nangyari dito sa area na inistihan ko po ng magdadalawang buwan. So dito na area din po mga kabibe ay walang nabago, ganun pa din po yung sitwasyon natin. Marami pa din pong mangiitik na katulad ko din po na umaasa lang po dito sa kapalayan. So yun nga po mga kabebe, ay medyo matagal-tagal na din po talaga tayong hindi po nakapaitlog po sa mga alagang itik natin. So ang nangyayari is bumabagsak po yung katawan po ng mga alagang itik natin. At yun nga, yung katawan nga po ng mga alagang itik natin, once na bumabagsak po or pumapayat itong mga alagang itik natin, is mahirap po talaga tayo makapaitlog sa mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, ang inaasahan ko lang po talaga is kung mangitlog po itong mga alagang itik ko, kahit isang tray lang po sana, ay pwede na po ako magpakain ng duck layer. So ang nangyari kasi mga kabebe, pag pinakain ko din po itong mga alagang itik ko ng duck layer is mas malulugi po ako. Sa sitwasyon ko lang po, sa side ko lang po. Disclaimer lang din po sa mga nag-aalaga ng itik, lahat po ng binabahagi ko sa inyo ay base lang din po ito sa experience ko at sa kagustuhan ko din po ng pag-aalaga ng mga itik. So yun po yung paraan ko po mga kabebe, pag itong mga alagang itik ko na mga inahin, pag mangitlog na ito sila ng isang tray, ay saka ko pa lang po sila papakainin ng duck layer. Kasi itong mga alagang itik ko mga kabebe, dito nga sa bagong area, bagong pag-asa, kasi nga inilipat na natin sila dito sa area. So ang mangyayari, marami pong nakakain sila na organic na pagkain mga kabebe. So
mga isang linggo po mga kabebe, makakabawi na din po itong mga alagang itik natin na nangayayat po dahil nga sa area nga na pinaglagayan natin dati ay wala na po talagang nakakain. So nagtitiis po tayo, lalong lalo na itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, number 1 din po na problema natin maliban sa marami po tayo dito sa area ay problema yung patubig. Schedule yung patubig mga kabebe, kasi katulad din po ng ibang area ay kailangan pa din po nila tapusin na anihin ito lahat bago din sila mag-open ng patubig. Pero okay lang din po yun mga kabebe. Malaking pasalamat din po natin at advantage po sa atin yon pag may water pump po tayo. So napakalaking advice po or advisable po talaga mga kabebe kung mag-aalaga tayo ng mga itik, lalong lalo na ay ganito po yung paraan natin, free range or pinapasto lang itong mga alagang itik natin. In kaso po emergency, wala po talaga tayong mapagkunan ng tubig o walang supply na tubig sa kapalayan, ay pwede po tayo gumamit ng water pump at sa ganun ay yung mga alagang itik natin ay may patubig. Number 1 po talaga na kailangan natin pag nag-aalaga tayo ng itik mga kabebe is water pool po talaga. Kailangan po natin ng sapat na patubig, yung malamig, kasi itong mga alagang itik natin mga kabebe ay mainit kasi yung katawan nila. So kailangan po talaga natin ng sapat na patubig, lalong lalo na ngayon ay medyo mainit tapos medyo maulan. Pero dito nga po sa Bukidnon mga kabebe ay hindi po ganun ang nangyayari. Halos kanang taligsik lang ba, yung piti-piti lang yung ulan, kunti-kunti lang, hindi sapat para makapatubig po tayo dito sa area. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung bagong area natin, maraming mangiitik din, pero okay lang din po yun mga kabebe, at least ay itong mga alagang itik natin ay may nakakain po dito na area. At least po mga kabebe ay hindi po sila. So, depende pa din po talaga mga kabebe sa paraan po talaga ng pag-aalaga natin yung egg production po ng mga alagang itik natin, kasi nga ay marami din naman po tayong mga option na pwede natin gawin sa mga alagang itik natin, na pwede natin i-poultry, semi-poultry, or katulad nga nitong ginagawa ko or ginagamit ko pong method. So yun nga po mga kabebe, yun nga po yung mga isang dahilan o maraming dahilan mga kabebe pag ganitong free range area lang po talaga tayo umaasa. Marami po talagang mga disadvantage. Hindi po katulad ng poultry or semi-poultry, kasi nga ay napapaitlog po natin yung mga alagang itik natin, kasi nga ay tayo nga po yung nagbabase ng pagkain nila. Hindi po katulad ng pastol na dito lang po talaga tayo nagbabase sa area. So yun nga po mga kabebe, 2 buwan na nga po din tayo na wala pong itlog, zero income po talaga tayo. Pero yun nga, hindi din naman natin matatawag na nalulugi tayo, kasi nga ay hindi nga po tayo nagpapalabas nga po ng pera para pagpatuka ng mga alagang itik natin. Pero yun nga, may nagbabantay nga ng itik natin, pero at least kahit papaano mga kabebe ay nakakatipid po talaga tayo pag ganitong pinapasto lang po talaga itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, mag-update ulit po tayo kung anong mga ganapan na naman po sa susunod na mga araw, kung yung itlog ba ng mga alagang itik natin is zero pa din ba, or puro na lang talaga itik, or tae na lang po talaga ng itik yung palagi nating na-harvest. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsabing magandang buhay po sa lahat.